Sa isang tahimik na baybayin, sumisiklab ang unang liwanag ng araw. Ang mga ibon ay kumakanta at ang hangin ay humahaplos sa mukha ni Lino. Masayang naglalaro si Lino sa buhangin, humahawak ng maliit na kabibe at pinagmamasdan ng alon na humahampas sa baybayin. Alam niya, ang dagat ay puno ng hiwaga at saya, ngunit may mga bagay na dapat niyang malaman bago lumangoy ng malayo. Lumapit ang kanyang lolo, may dalang lambat at ngiti sa mukha. "Lino," wika ng lolo, "ang dagat ay maganda, pero may lakas na dapat respetuhin. Ang bawat alon ay may kwento." Tinuro ng lolo ang maliliit at malalaking alon at ipinaliwanag kung paano naiiba ang bawat isa. "Maging mapagmatyag ka at huwag matakot humingi ng tulong," dagdag niya. Lino, bagamat bata pa, nakinig ng mabuti at sinubukan intindihin ang mga sinasabi ng lolo. Habang naglalaro, napansin ni Lino ang isang maliit na alon na tila lumalapit sa kanya. Napangiti siya at sinubukan itong abutin gamit ang kanyang kamay. Ang alon ay humampas sa kanyang paa at nakaramdam siya ng kaunting kaba. Muling humarap sa maliit na alon, tinangka niyang tumakbo kasama ang alon sa baybayin. Napansin niya na sa bawat hampas ng alon, natututo siyang maging mas maingat at matatag. Biglang dumating ang isang malaking alon, mas mataas at mas malakas kaysa sa dati. Napabuntong hininga si Lino at muntik nang umatras. Ngunit naalala niya ang sinabi ng lolo. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Pinili niyang humarap sa alon. Unti-unti niyang tinahak ang matataas na tubig. Hinahabol ng alon, ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat hampas ng tubig, naramdaman niya ang lakas ng dagat at ang sariling tapang. Habang patuloy siyang naglalaro, may nakita siyang ibang bata na nahihirapan sa alon. Agad niyang inabutan at tinulungan ang bata. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang tunay na tapang ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa pagtulong sa iba. "Salamat, Lino," sigaw ng bata. Napangiti si Lino at ramdam ang saya ng pagtulong. Ang bawat alon ay tila sumasabay sa kanyang tuwa. Matapos ang paglalaro, naupo si Lino sa buhangin at pinagmamasdan ng dagat. Nakita niya ang maliit na isda na tumatalon sa tubig, ang lumilipad na ibon at ang mga alon na bumabalik sa dagat. Naalala niya ang mga leksyon ng lolo, respeto sa kalikasan, pagtutulungan at pagiging maingat. Ang bawat detalye ng dagat ay nagturo sa kanya ng pasensya, lakas at kabutihan. Sa mga sumunod na araw, mas lumakas at mas mapagmatyag si Lino sa dagat. Tinuruan niya rin ang kanyang mga kaibigan kung paano maging ligtas at masaya sa tubig. Natutunan niya na ang kaalaman at tapang ay mas mahalaga kaysa sa takot. Ang maliit na alon na dati ay nakakatakot, ngayon ay kaibigan na niya. Ang bawat alon ay parang kwento na nagbibigay aral sa bawat lumalapit sa dagat. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw sa dagat, naglakad si Lino sa baybayin. Napangiti siya at naalala ang lahat ng natutunan niya. Ang dagat ay hindi lamang lugar ng kasiyahan, kundi guro rin ng mahahalagang aral sa buhay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at alam niyang handa siyang harapin ang anumang hamon. Tulad ni Lino, matuto rin tayo sa paligid natin. Harapin ang takot, maging matapang at laging tumulong sa kapwa. Share your story of courage or kindness in the comments below. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more inspiring stories.